Okay, this is a declaration of being a son and daughters of God. Why? Because we are created in His image and likeness. Para mawala ninyo yung... Kasi alam nyo po, bawat linggo, we know that all of us, maybe like me, na tayo po ay may tinatawag na inferiority complex. Amen po. May mga dumaan dyan. Pero yung pagpapaalala po, kasi alam nyo po, nakakawala po ito ng takot or yung fear or nervyos. Katulad ko po, hindi po ako sanay. Kinakabahan ako in such a way na iba yung listeners ko. But anyway, I will stand just because we know that God is here. Naniniwala ba kayo na nandito ang Diyos? Sige, bilang respeto po sa salita po ng Panginoon, in the book of Ezekiel, pag binabasa po yung salita ng Panginoon, lahat po ay tumatayo. Pagbibigay galang sa Diyos. And thank you so much, una po sa leadership ni Lord, sa buhay po ng ating pong mga minamahal na pastor. Pastor Randy, Pastor Aileen, ang kanilang nag-iisang anak na si Raylin. And to all of you, mga kapatid na taga-attorney, it's my pleasure and privilege also na nandito kasi I think 5 or 6 years na ini-invite ako ng pastor po ninyo. And I do believe this is the perfect time of God that we are here. Sa totoo lang, ay kasama ko yung some of my team. At purihin ang Diyos sa buhay po ninyo, taga-attorney. Alam nyo po, yung lugar po ninyo, hindi inyo ito. You have a big, beautiful place that God was already prepared for you. Kasi lumikot po ako, kapag pupuno na yung place, hindi na po magdadagdag ang Diyos. Saan nyo ilalagay? So nung makita ko ito, I declare at once na itong place na ito ipapalitan ng Panginoon. Pupunuin niya ito. Sa sipag niyong iyan, hindi malayo na mararating niyo itong sinasabi ko. Especially sa tulong at gabay ng Santong Espiritu. And I would like to read, samahan niyo ako sa, meron po pala kayong meron kayong YouTube, naka-online po kayo. Pinakaban niyo ako lalo. So tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos at hango po ito, marahil ito'y narinig nyo na po. Sa Book of Mark, chapter 14. Babasahin ko po sa Tagalog at nandiyan naman po ang English version. Samantalang siya'y nasa Betanya, nasa bahay ni Simon, nakitungin. Habang siya'y nakaupo sa pagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito'y may pagbibil ng higit sa 300 denaryo at may pamimigay sa mga duka at kanilang pinagalitan ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin sapagkat laging ninyong kasama ang mga duka. At kung kailan ninyo nais, magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Ginawa niya ang kanyang makakaya, nagpauna na niyang pahiran ang katawan ko para sa paglilibing. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa pag-aalala sa kanya. Dakilang Diyos, salamat po ng marami. Marahil ho, tad na po nilang narinig ang salita mong ito. Ngunit ang aking pong panalangin, magbigay po ng panibagong kalakasan po sa iyong bayan dito po sa Attorney. Wala pong magagawang iyong lingkod kung inyong manangan po
sa inyo pong kapangyarihan. Holy Spirit, come and lead your people, teach your people. Dahil ako'y naniniwala, wala po akong kapangyarihang sila'y i-enlighten. The only things we want is your power coming from you alone na siyang mangungusap sa mga kapatid ko dito po sa attorney. Salamat po, ma, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Bago po kayo umupo, can you please fill the blank dito sa harapan? Yung mga magigiting na lalaki po dyan sa likod, can you please go in front? Isa po sa napag-aralan natin kanina, yung pong communication. Ano po? Kasi ako po, nangangaral po ako, tumitingin po ako sa mata. Okay? Sige, makakaupo na po kayo. May bakante pong 4 dito. If you will fill the blank. Salamat po sa magigiting na mga lalaki at babae. Wala pong pupunta. Alam niyo po, pag po nagbigay ang Panginoon ng pagpapala, ang una pong sumasalo, yung nasa harapan. Opo, kung kayo pupunta dito, it's not for the pastors. It's for all. Sige po, yung mga nasa likod po. Meron bang nasa likod dyan? Pasok po kayo din eh. Hindi po ito upuan ng pastor. Upuan po ito ng mga anak ng Diyos. Meron ba? Sige na po, wag nyo na pong hintayin. Kasi parang, sorry po, sabi nyo siguro, sino ba itong pastor na ito? Napaka-demanding. Ganito po ako. Yan. Hallelujah. Next in line, pastor. Next in line itong mga ito. Okay. Ang gwagwapo. Hallelujah. Itong mga iba, taga-Tarlac, ano? I came from Paniki, Tarlac. Kung sino po yung mga Ilocano, ay ako po'y galing sa Paniki. Ano ho? At salamat. Sino po yung mga pastor dito? Taas pong kamay. Ayan, ang dami. Na-encourage po ako kay Pastor Randy, kay Pastor Eileen. At pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang maingay. Sige po. Pasabi mo sa katabi mo, huwag kang maingay, kapatid. Okay. Sino po yung mga pastor? Pakitaas pong kamay. Nabasa nyo na po ba yung church manual natin? Nabasa nyo na po? Okay, salamat sa church manual dahil nakalagay po doon na bawal magalit sa bisitang pastor at bawal din pong mainis. Nabasa mo na ba, pastor? Na-revise kasi. Okay? Anyway, wala po yun. Doon sa church manual, wala po yun. Baka mamaya hanapin nga nila. Okay? So, anyway, thank you so much for having me here. Pastor Randy, thank you so much sa pagpapahiram po ng pulpito. At panalangin ko po na hindi masayang yung pagtayo ko dito. We will go home na ang maalala ninyo ay ang kabutihan ng Diyos. Kanina nakikinig na ako ng Sunday school mula po sa mga nagpaawit. Sasabihin kong na-bless si Lord. Because Monday to Saturday, we are already blessed. And the Sunday is for God. So, the right term for this is to bless God. So, all the blessings is for God alone. Naniniwala po ba kayo? Yung inyong pagtayo, yung inyong pagpunta dito, yan ho, bless nyo na ho si Lord. Nandito kayo, hindi para maligtas, nandito kayo para ho, purihin siya, pasalamatan siya. Amen. So, minsan pa sabihin mo sa katabi mo, don't disturb me. Okay? Okay, salamat dahil alam ko po mababait po ang mga taga-attorney. Very receptive po ang attorney. At isa pa po na gusto kong pasalamatan kayo ay dahil po ngayon lang tayo nagkita-kita ay yung mga mens mo, pastor, kanina dinala ko sa kapihan. Nung ako'y magbabayad na, kasi alam mo naman ako, na Fernando po rin ako eh. Sabi niya, Pastor, you are attorney. Nalala ko nga pala. Akala ko'y nananaginip ako. Akala ko nasa Milano pa ako. Nasa attorney na po pala ako. So palakpakan naman natin ang mga tao ng Diyos
dito sa attorney. And thank you so much, Reb, sa pag-alalay mo dun sa mga anak ko. Thank you so much, anak, at pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Alam niyo po, itong problema ko. Pag binigay sa akin ang microphone, I know how to start, but I don't know how to end. I know how to start, I don't know how to stop, Pastor. Anyway, hindi ako katulad ni Pastor niyo, may gift siya ng pagpapatawa. Ano po? May gift siya. It helps a lot for our preacher. Kaya nga ho, marami akong sinalo, Pastor, paggagayat, pagluluto. Pero ikaw, nung nagkuhan ng humor ang Panginoon, wala ako, absent ako. Si Pastor Randy, nakuha niya yon. Okay? Magpasalamat kayo, may pastor kayo na I do believe ho. Marunong mangalaga. Mahalin niyo ang pastor niyo. Nag-iisa lang yan. Mahalin niyo po sila. Give. Opo, alam niyo po, mahirap po ang isang church na alam niyo po yung ibig kong sabihin. I don't want to say something, but nakukuha niyo yung gusto kong sabihin. Kapag ang pastor po marunong mangalaga, tandaan niyo po, lalago kayo. Lalago po kayo. So I will begin. Introduction pa lang po yun. Binabati ko lang kayo. Being broken to Jesus. This is our title today. Alam niyo po, sa mga Japanese po, meron po yung tinatawag natin na they broke some things like jar, mga porcelana. At tinatawag po nila itong kintsugi. Kintsugi po yung word. Nang ibig pong sabihin is sa golden rejoinery. Okay? Masyadong malakas yung sino humahawak. Nag-iiko siya masyado. Okay? Golden rejoinery. Ibig sabihin, babasagin nila yung isang bagay at ito po yung kanilang bubuin uli. Sa amin po sa Ilocanuhan, hindi ko alam po sa Katagalugan, na binabasag nyo po, sorry po for my word, binabasag nyo yung pong itlog ng baka. Yung bayag. Masakit po yon. Pero kailangan po itong basagin para po ang bakang ito na gagamitin sa pag-aararo. Una ho, dapat maging malusog siya. At pangalawa po, para po may bigay niya yung lakas niya. Kasi pag siya po, yung bayag niya, sorry for my word, gagamitin ko lamang po ito. Maganda po kasi ito. Kapag po yung baka ay may bayag yan, ang lagi niyang nasa isip, alam niyo na po yung ibig kong sabihin. Hindi siya concentrate sa pagtatrabaho dahil sa kanyang kuwan na yun. But we do it. Masakit man ito, hindi man ito nararapat gawin, but we do it for a purpose. But today, sa ating pong binasa mga kapatid, gusto kong magpasimula. Alam ko po, matagal na po ang turning. Mas matagal kayo kaysa sa amin, Pastor. We are 12 years in ministry. Doon po sa Caldese. Okay, nagpasimula po kami sa 2. At salamat po rin ng Diyos siyang maitaas sa ating kalagitnaan at may baba tayong lahat. Ang lahat ng kapurihan ay sa Kanya. At ako po yung naniniwala na every churches is unique. Huwag kayong pupunta sa ibang churches, babalik kayo dito, magkukumpare kayo. Huwag niyong gagawin because you are a unique church. Lagi yung sinasabi yan, huwag kayong pupunta doon. Ano mang makita niyo maganda, anong makita niyo negative, huwag niyong i-compare sa inyong church. Kayo po ay may sariling tayo. And we are here not to compete, but we are here to complete the work of Jesus. Malapit na pong dumating ang Panginoon. So, come at ating pong itong pagpira-pirasuhan, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. At tulungan na lamang po ako ng ating pong mga media ministry. Brokenness will open our mind. Alam niyo po, sa patuloy po nating pag-aaral, ito po may 3 po kayong mababasa na narrative po dito po sa four gospel, the synoptic gospel, na kung saan ang Mateo at saka yung Mark, iisa pong tinutukoy. Kasi baka mapagkamalan natin na mayroon din po sa John, mayroon din po sa Luke, pero magkakaiba pong babae yun. Nakukuha po natin. Doon sa Mateo po, kung titingnan po natin, napakatanda ko na palang tignan pag doon. Hindi po pala ako, ano ba yung tawag doon, Pastor? Yung maganda sa photo?
Hindi po pala ako photogenic. Yan ko lang nalaman. Ano ho? At malaki na rin po yung tiyan sapagkat alam niyo po, yung gamit daw po ng tiyan minsan ay pahingaan po ng kamay ng pastor. Okay? So anyway, ay sabi nga po ng ilan, hindi lahat ng mga pogi ay nag-artista. Ang iba dyan, nagpastor. Ano po? So, pogi po yung pastor po ninyo. At sa lahat po ng mga kapastoran dito. And I do believe you are so blessed because you have so many pastor. Diyan po ako ngayon, Nakwan, nung magkasama kami ni Pastor Randy. Nakikita kong dami niyang kasamang matitipunong lalaki. And I want also in my side na meron na akong matitipunin din. So ngayon, nagbigin akong mag-grace. So kami po paunti na rin hong lumalago. At naniniwala kami na pag marami po kaming kasama, mas bibilis yung trabaho. Amen? Dahil pag-iisa po ng pastor, alam niyo po, patayin niyo yung pastor niyo, magkakakaso kayo lahat kay Jesus. Pagpatay ng pastor, kung ay gusto niyo patayin yan, huwag niyo tulungan. Bayaan niyo siya magtrabaho, mag-isa. Pero ako'y naniniwala, ang attorney, kapit kamay kayo na nilulunsad ang trabaho dito. You will turn upside down, attorney. I do believe with that. Nakita ko ang lugar. Yung tactics nakita ko yung pamamaraan. Kayang-kaya nyo, napakaliit ng lugar, kaya nyong gupuin ang anumang gawa ng kaaway. At lahat ng mga Pilipino, not only Filipinos, Pastor, you will bring every nation. Mag-prepared kayo. Huwag kayong nakatutok lang sa Pilipino because we are called. Alam niyo, kung sa Pilipino lang pag-usapan, sa Pilipinas, marami ng Pilipino. Nagtataka ba kayo kung bakit kayo dinala ng Diyos dito sa Terni, dito sa Italy? Just because He has a purpose for you. Amen? So, sige, diretso po tayo. Brokenness will open our mind that our Lord Jesus is incomparable from any expensive things. Ibig sabihin po, kung titignan po natin ang babae, we can come to Jesus at any time or any season. Tama po. Kasi yung babae po, hindi siya imbitado. Itong babae ito, wala pong pangalan, unnamed. Pero kay John po, nagpangalan siya, anong sabi? Mary of Bethany. Pero dito po kay Mark at kay Luke, yung pong babae ay unnamed woman ang ginamit po niya. At si John, ang ginamit po niya ay Mary of Bethany. At kay Luke po, ulit, yung babae po ay identified as a sinner. Ibig sabihin po, many sins. So, doon sa narrative or doon po sa sulat po ni Mark at ni Mateo, yung pong babae, walang pangalan. Okay po ba? Yung kay John, Mary of Bethany. Doon kay Luke, sinners. Ang dami niyang sin, yung babae na pumasok. Alam niyo po, sino po dito na kumakain, halimbawa, mayroon pong pumasok sa bahay niyo, kumakain kayo. Di po ba, parang it is a sign of hindi kayo nire-respeto. Lalo po dito po sa tagpong ito, mga minamahal. Kung titignan po natin, as he was reclining at the table while he was eating, itong babae ito pumasok na lang bigla. Ano po? Pumasok siyang bigla at ano po ang ginawa niya? Alam niyo po, isa pong kabastusan, sorry for my word, disrespect ito sa kultura ho ng mga Hudyo na pumasok ka sa isang bahay na hindi ka po ini-invite. Pero yung babae po, ano pong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para pumasok sa isang bahay even though he is not invited. Nakuha po nyo, at ito po bahay po ng isang leper ito. Nung unang panahon, hindi ka pwedeng lumapit sa mga leprosy or leprous people kasi mahahawa ka. Pero kung titignan po natin, ang ating pong Panginoong Yesus, pumunta siya doon. Wala siyang iniisip kung siya'y mahahawa o whatever because we know He is God. Hindi siya hawak nung sakit, hindi siya hawak nung space, hindi siya hawak nung time. So ibig pong sabihin, mga minamahal na kapatid kay Kristo, in our culture, it's not nice to disturb someone else who was eating. Remember, Jesus was eating when the woman came. At bigla-bigla siya, hindi tinanong, sino ito? He's not invited here. Pero kung titingnan mo, mga minamahal kay Kristo, sino man po, o sino ka man, o anumang pinagagawa mo sa buhay mo, hindi interesado si Kristo sa pinagdaanan mo. All
are invited to come, anuman po yung kalalagayan mo sa buhay. Kung papansinin mo, yung paglapit niya, sabi niya, wala siyang kaimik-imik. Pero yung mga tao na nasa paligid, silang umimik. Ano ho? And sometimes in our life as a Christian, pag tayo lumapit sa Panginoon, ang unang kikibo, ang unang magsasabi, yung ating mga nasa paligid, mahal pa natin sa buhay. Pero wag niyo pong pansinin yun, mga minamahal kay Kristo. Maganda po na tayo po ay lumapit anuman po yung ating kalalagayan sa ating pong Panginoon at patuloy na kung saan makikita natin. Pangalawa po, dun sa tinitignan natin doon, yung alabaster jar. Isa po itong napakahalagang bato, marble. It is very expensive. At kailangan po ng isang taong bihasa sa paggawa nito. Remember that time, yung time po na ito, wala pong mga machine. Mga tao, mga pukpok o anumang bagay ang ginagawa ng chisels, whatever ang ginagamit po dito. Pero yung palamang pong pinaglagyan ay isa na pong napakahalagang elemento para sa pabangong ito. Kung makikita po natin doon, yung po ang ginamit po ni King Solomon nung i-construct niya po all kinds of precious stone and marble nung gawin po niya yung temple. So makikita natin, itong batong ito, pasensya na po kayo pag ako po yung nangangaral kasi talaga pong malilito yung aking tagapakinig. Dahil nandun ako sa kanan, kaliwa, talang nililito ko naman, alam niyo po kung bakit po, para hindi kayo makatulog. Pero baka mamay natutulog ka, nandyan na po ako sa tabi mo, tapos ibibigay ko sa iyo ang microphone, sasabihin ko, pakituloy mo nga yung preaching ko. Okay, mag-ingat po kayo, no? Baka mamay nakatulog ka dyan, nandyan na po pala ako sa tabi po ninyo. So from that po, makikita natin, mamaya po, daanan muna natin to. Hayaan niyo munang ipakita ko sa inyo kung anong nangyayari sa kwentong ito. So full of very expensive perfume. Yung pong jar na ito, yung alabaster jar na ito, mahalaga na po siya. Pero mayroon pa pong mahalaga yung nasa loob. Which is a pure nard. Hindi lang po siya nard. It is a pure nard which is sa iba pong salita, this is a spike nard. A family of valerians growing in Himalaya mountains. Tinignan ko po ito. Very rare. Ang hirap po nitong hanapin. Okay, itong pabangong ito, na kung saan ay 1 taon. Yung halaga po ng pabangong ito, kasi hindi naman po binanggit sa pag-aaral, basahin mo, wala siyang 1 liter, wala siyang 100 ml, 200 ml, 50 ml, 75, or whatever, 25. Hindi po niya sinabi, but I believe ho. Ito po ay isang, sabihin na natin, ilagay na lang natin sa 100 ml. Pero, kung titingnan po natin, ang 1-year salary ng babaeng ito, 300 dinari. Sabi po niya, maibebenta po ito sa 300 dinaryo. And that time po, 1 denary equals to 1 day na sahod po ng tao sa panahon po ng mga Hudyo, sa panahon po ng mga Israel. Pakikuan mo, anak, pakipisil ng isa. Okay? Kasi naghanap ako kanina ng clicker, naunawaan ko na kasi may pinagsasabay silang gamit. So, hindi ko pwedeng akong pipindot. Okay? So, ito, ginawan ako ng paraan ng anak ko para dito ay magkaroon ako ng yan po. So that time, kung mayroon po tayong 365 working days or 365 days a year, 300 araw pinaghirapan ng babaeng ito. Kayo po ba sa inyong pagbibigay? Meron po ba ditong tithing, pastor? Meron po kayong tithing? Meron po kayong offering? Pinipili niya po yung lukot-lukot na pera niyo? Pinipili niyo ba yung pinakamaliit para ibigay sa Panginoon? Ito pong babae ito, she was a sinner. Hindi ko maatim. Natalo niya ako. Natalo niya ako sa pagbibigay. Sinasabi kong ako'y anak ng Diyos, pero dito sa kwentong ito, tinalo niya ako. Na-over niya ako. Kung titignan po natin, hindi ko kayang ibigay yung sahod ko 1 taon. Tama po? Hello? Katotohanan ko itong sinasabi ko. That is a reality. Bakit po nakita ko dito yung isang bagay na kung saan
napakahalaga sa kanya. Pero hindi niya yun iniisip. Remember my points, ha? Lalagyan mahalaga na, ang nakalagay mas mahalaga pa. Pero ito'y binasag lamang sa harapan ng Panginoong Yesus. Kung titingnan po natin mga minamahal na kapatid kay Kristo, brokenness help us to recognize Jesus as our King and Lord. Jesus was the first who broke for our sake. Lahat po tayo mga kapatid, sabi nga po ng salita ng Diyos, namatay ang ating Panginoong Yesus nung tayo makasalanan pa. So ibig sabihin, yung sinabi ng ating pastor kanina, tinuro niya yung evangelism, titilistai, bayad na. Yung salitang titilistai, ibig sabihin, pang-komersyo ito na nangangahulugan na bayad na. Lahat ng utang mo, bayad na. Ginawa yun ni Kristo, kaya nga po kanina, meron yung substitutionary. Ibig sabihin, siya yung gumanap na dapat nating ganapin. Okay? Ikaw yung mapapako at ako yung mapapako. But Jesus did it for you and for me because God loved us. Ang tanong ngayon, mahal mo bang Panginoon? Makakapagbalik ka ba ng pagmamahal sa Panginoon? Na katulad ng ginawa niya? Sabi ko nga, kung pag-aaralan niyo po yung tatlong sinabi, Peter, do you love me? Bakit tatlong ang basis? Pinag-aaralan ko po yun. Kaya nag-uusap kami nila, Pastor. Tinulungan nga ako ni Pastor Aileen eh. Ano po yung Pastor, yung brotherly love? Ano yung brotherly love? May tatlo, di ba? May eros love, mayroong agape, at yung isa nawawala. Ano po yung brotherly love? Ay, pileo. Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, do you agape me? Ang sagot po ni Peter, yes, Lord, I pileo. Nakuha niyo po. Sabi ni Jesus, do you agape me? Ang sagot ni Peter, yes, Lord, I pileo you. Inulit-uli, Peter, do you love me? Do you agape me? Ang sagot uli ni Peter, yes, Lord, I pileo you. So, ibig sabihin, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus yon for Peter, napalitan niya yung love niya. Napapapunta from pileo to agape love, unconditional love. So mga kapatid, ito po yung isa na dapat nating gawin bilang mananampalataya na i-level up naman natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Hindi lamang po brotherly love, kung hindi, mapapunta tayo sa agape love, unconditional love, na mamahalin mo ang Panginoon, anumang nangyayari sa buhay mo, anumang nangyayari sa sitwasyon mo, magpapatuloy ka dahil alam mo na mahal ka ng Diyos. Minsan nga, hindi ka lang makamayan dyan ng mga asher. Ano ba yan? Hindi na nakita sa susunod na linggo. Kung hindi ka makamayan ng asher, ikaw ang kumamay sa asher. Good morning po. Hello? Alam niyo po sa Caldese, lagi kong sinasabi, pagka kayo ay dalawa-tatlong beses, kayo po ay mga bisita. Pero pag kayo nag-isang buwan na doon, pamilya na po kayo. Kukuha ka na, gagalaw ka na, kukuha ka na ng trabaho mo, gagawa ka nga ng household chores mo dahil pamilya ka na. Hindi yung gusto nyo naman, isang taon na, bisita pa rin kayo. Gusto nyo naman, inahainan pa kayo ng mga kape. Alam ko po, makape ang, dahil mahilig sa kape, pastor ninyo. Pero wag naman pong isang taon, binibaby pa rin kayo. Tumayo na po kayo na pong mag-serve sa bago, at sabihin nyo, kapatid, okay? Kayo na po yung magpalakas. Hello? Nandyan po ba kayo? Because we love God. This is a family of God. Maghahanap ka. Alam nyo po, sa bahay, pag alimbawa, sino po dito may pamilya? No. Nakaupo ka lang doon, tapos wala kang ginagawa. Parang hindi ka member of family. Tama ho? Tama ho. Pero pag may ginagawa ka, pumunta ka sa isang gawain, sa isang pahandaan, may ginawa ka, pag kumain ka, hindi masakit sa loob. Tama po? Kasi nagtrabaho ka eh. Nahiya kang kumain kasi nga wala kang ginagawa eh. Di ba? Nakakaya yun. Tapos mayroon, sa amin din na puso yung Sharon. Tinanggal ko na yan, pangit na salita yan. Opo. Nakakasakit ng loob yun, pastor. Yung sabihin mo, tingnan mo si Kapay, nagsya-Sharon na naman. Meron ba dito? Sorry po, ano? Hindi ako nag-knock-knock. Hindi, kasi mga kapatid, ganyan po yun. Kasi pag sinabihan mo yung kapatid, masasaktan siya talaga. Ano ho? Sabihin na lang natin na siguro kailangan niya. Okay, ganun na lamang. At saka ipagbalot nyo na siya, huwag nyo siyang tignang magbalot. Amen. Alam nyo po, family po kayo. Alam nyo po yung liku-liku na ng bituka ninyo. Ho?
Amen? Alam ni Pastor kung sinong nangangailangan sa inyo. So pag sinabi ni Pastor, huwag nyo nang hintayin yung kapatid na yon na magbalot, ipagbalot nyo na. Si Pastor panggagalingan ng command. Tama ho? Mas maunawaan po yun. So anyway, hindi ng pagkain ang pinunta ko dito. Nandito po ako para i-encourage kayo. At mamaya po, tingnan natin kung ano po yung nais ng Diyos po sa atin. Isaiah, He was wounded and crushed because of our sin. By taking our punishment, He made us completely well. Yan po, mga kapatid. The book of Isaiah is 1,600 years ago, before us. Pero kung titignan natin, ginawa na ni Jesus yung part niya para sa iyo at para sa akin. Una siyang nabasag, una siyang alam niyo po, kung babasahin niyo po ito, maiiyak kayo. At thank you so much, I do believe God is here. Ganun po talaga ako magpuri. Hindi ko ikinukan yung pagpupuri ko. Kasi pagka po napil ko talaga, lalo yung kanta, itataas kita. Ano pa ba ang pinakamataas po na hahanapin po ninyo? Kung hindi ang dumapa. Yun po yung pinakamataas. Kung may pinakamababa pa, pupunta sana ako kanina dun sa baba, kaya lang hindi nyo na ako makakasama. Kasi naghahanap ako ng pinakamababa para maitaas ko po si Jesus. Hello, nandyan po ba kayo? Ang sarap nung kanta, I feel para kung nung nasa kabataan pa, Pastor. Wait, let us sing. Itataas kita, itataas kita, sa puso ko, sa puso ko, Hindi niyo ba nakikita yon? Ang sarap, mga kapatid. Alam niyo, parang kanta lang, this is a prayer. Alam niyo, hindi mahirap dito sa harap yung mga naglilid na, dahil alam ko po yung mga taga-attorney, you have a receptive heart. Hindi pinipilit, hindi parang hinuhukay yung pag-worship. Kayo ho ay parang nandun na dumadalo yung pag-worship ninyo. Kaya nakita ko yon. Continue in your worship, mga kapatid. Pag kayo nag-worship, ituon nyo. Because you are responding in the presence of God. Nandito siya kaya nagre-response ka Kaya ka umawit dahil nandito siya. Hindi mo pinapakita na magaling ka, hindi mo pinapakita na maganda yung boses mo, nagre-response ka dahil nandito yung hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Nandito siya. So from that, He will cross already. At tayo po ay tumutugon lamang sa kanyang ginawa. So the woman is a sinner, ni-recognize niya, kinilala niya ng kanyang Panginoong Jesus. Kaya nga po, pinor out po niya yung perfume. Alam niyo, pagbabasahin niyo po sa Book of Luke, paa. Kaya magkaiba pong babae Kasi sinabi kong magkaibang babae, yung nasa eksena, dahil yung pinor out nung babae sa Luke, paa. Pero dito po sa Mateo at sa book po ng Mark, ulo. Nung unang panahon, yung pong pag-anoint, dito po sa buhay po ni King David, but the king said to Arauna, your TV will be turned off in 1 minute due to the TV. Oh, thank you so much. Pinapaalalahanan tayo nito. So from that, but the king said to Arauna, si Arauna po mga kapatid, ito po ay isa pong nasasakupan po ni King David ito. At pumunta si King David doon to ask na humingi ng mga hayop. Kasi sa araw na po, isa po siyang magsasaka. So nag-ask siya, sabi niya, hindi na po hinintay si King David. Ang sabi niya, King David, lahat po ng mga baka na kailangan po ninyo, lahat ng oxen na kailangan po ninyo, ito po, kunin nyo na po. At lahat po ng gagamitin po ninyo para maluto ito, nandyan na rin po. So ibig sabihin, ang sabi po ni King David, I don't want, nandun po mga kapatid, I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. Kayo po ba, pag kayo nagbibigay, sinasabi po nyo sa inyong sarili, I don't want to give offering to my God that cost me nothing. Ayaw kong magbigay sa aking Panginoon ng isang bagay na hindi mahalaga. Hello? O yung tira-tira. Amen. I'm not here to give you conviction. Mga kapatid,
Isipin mo pag nagbibigay ka lagi. If you love somebody else, sino po dito ang mag-asawa na magkatabi? Anybody else mag-asawa na magkatabi? Sa susunod, magtabi-tabi yung mag-asawa. Baka mamaya, pastor, iba nang tinatabihan. Katulad ng inyong pastor, tingnan niyo po, magkatabi sila. Sa susunod yung mga lalaki, sorry, napaka-demanding ko talaga, pastor. Anyway, bawal namang magalit sa bisitang pastor at mainis. Sa susunod po yung mga babae ay inyong tabihan ang inyong mga asawang babae. Okay? Okay? Tabihan lang, huwag mo gawa ng himala. Magkatabi lang. Okay? So from that po, nakita po natin dito, thank you so much. Itong batang, ang bait-bait pastor, pinupokus niya ako lagi. Tutoy, sila naman, huwag lagi ako. Okay, thank you so much. And they work niya yan. Alam niyo po, nangangahulugan lang ng katawan ni Kristo dito malusog. Kasi gumagalaw kayo lahat. At huwag niyo nang pakialaman yung galaw ng isa, no? Huwag niyo sabihin ka sa gwapong lalaking ito, sasabi, umalis ka nga dyan, di ka marunong. Hindi, trabaho niya yan. Kung trabaho mong umupo dyan sa ngayon, umupo ka lang muna. Huwag kang makialam sa trabaho ng iba. Huwag mong sabihin sa paa na umalis ka dyan dahil hindi kita kailangan. Huwag mong sabihin sa kamay na hindi kita kailangan kamay. Lahat kayo, I do believe, nakikita ko, you are work as a body. Siyempre, magaling po ang Diyos. Pangalawa po, yung mga pastor. Okay, nakikita ko po yun. Hindi dahil sa pinatuloy nila kami sa bahay nila ng 5 araw, kaya ako sila nililipat. Hindi po, mabait po talaga silang mag-asawa, kita ko yan. Okay? Okay po ba? Totoo yung sinasabi ko? Palakpakan nyo naman yung mga pastor ninyo. Pastor, sinasabi rin ba sa kanila na, anong tawag doon? Yung sa McDonald's? Ha? Ano yun ang kwento mo? Hindi po pwedeng I love you lang ho. Dahil hindi daw may babayad yung I love you nyo doon sa McDonald's o sa Jollibee. Amen? Hindi mo yata sinasabi sa kanila, bakit mo sinabi doon? Ha? Natatakot ka, no? Ako naman magsasabi sa kanila, yung I love you ninyo sa pastor nyo, hindi nyo may bibili rin yan sa McDonald's. Ano? So, dapat mayroong kasama. Pasensya na po kayo, ganito po akong mangaral. Yung diretsahan na ho. Ayaw ko kayong iikot-ikot tapos ilalaglag ko rin pala kayo sa isang basket, hindi po. Ang akin po, makiusap ako sa inyo sa larangan po ng pangangaral na meron pong maiwan po sa attorney. I don't know kung makakabalik pa ako dito sa preacher. Dahil hindi ko hawak yung buhay ko. Pwede mamatay po ako mamaya. Pero ito pong sasabihin ko sa inyo, nawa ho, mga kapatid dito sa attorney, kunin niyo po yung maganda, pagpatuloy po ninyo. At yung mga pangit, itabi-tabi niyo na lang mamaya. Ano po? Because I love you so much. I want to see you in heaven. Dahil pag di tayo nagkita sa langit, tiyak ko ibang nilakaran mo. Amen? Hello, nandyan po ba kayo? Pag hindi nyo ako nakita sa langit, ibang nilakaran nyo. Naniniwala kayo doon? O sabihin nyo lang, Pastor, nandun kami lahat, wala ka doon. Anyway, gusto ko kayong makita doon sa langit. Okay? So here, brokenness brings spiritual maturity. Ito gusto kong ialarga ko kayo dito. Alam niyo po, in our life, kahit sabihin natin ang dami ko ng ministry, nag-aral ako ng nag-aral, pero meron pa rin pong hindi nabasag sa inyo. And that's why I'm here today. That God will show you up na kailangan talaga tayong mabasag. Kailangan talaga nating alam niyo po kung basag ka sa harapan po ng Panginoon, malayo po yung mararating po ninyo. Spiritual maturity, mahalaga po ito. Like here, alam niyo yan, hindi ko babasahin. You know that, kung titingnan po, pansinin po ninyo ito. But the fruit of the Spirit. Bakit walang S yung spirits? Dapat. Kasi ang dami niyang susunod di ba? What is the reason? Why this? Siyam po yung susunod. Love is, di ba, na nakalagay po doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
Against such things there is no law. Alam niyo po mga minamahal na kapatid kay Kristo, yung siyam na bunga ng Espiritu, kailangan po kumpleto. Pag nilagay ko po yan ay dito, dapat po buo ito. Yung pong siyam na bunga ho ng Espiritu, that is the character of Christ. Dapat po buo, bubuhatin ninyo. Huwag niyong ititira, ayaw ko yung self-control. Kasi wala ako nun eh. Hindi po. Pipilitin natin na ito pong siyam na ito ay iisa pong unit na bubuhatin po ninyo. Men and women of Terney. Ito po, huwag niyong maliitin yan. Kasi iyan po yung atin pong mga kalaban. Iyan po. Madali pong mag-alis ng bisyo. Amen po ba kayo doon? Napakadali. Ito po yung pinakamahirap yung mga yan. Sino po dito ang may self-control na? Dati wala. Pakitas ang kamay. Sino po dito yung mga mabait? Pakitas ang kamay. O yung mga nagbabait-baitan, pakitas ang kamay. O wag kayong mag-alala sa mga nagbabait-baitan sapagkat may nakahanda sa inyong langit-langitan. Hindi po. Kailangan po natin as a whole, pipilitin po natin. Hindi mo iiwan yung self-control dahil mahina ka doon. Pipilitin mo, kapatid. Isa po ako sa tao. Pastor, sorry po, ginulo ko na. Okay. Gusto kong gumawa ng ganito. Maganda. Pastor, iuwi na namin mamaya para hindi na kami gagawa. Pahirapan mo pa kami. Okay po. Ito po yung isa na nakikita ko. Alam niyo po kasi ang bisyo. Ang bisyo ko po noon ay marami. Except drugs. Sino po dito nagda-drugs? Siyempre, hindi. Huwag kayo magtataas. Pakukulong ko kayo. Okay, titingnan ni Pastor. Sorry po, no? Sorry. Itong si Pastor mabiro, no? Hindi ho. Kasi yun lang hindi ko nasubukan eh. Tatanungin ko sana kung anong lasa eh. Okay, para hindi, sa totoo lang po, hindi ko yan sinubukan. That is my, kasi po ako po ay nurse in profession. I know kung ano yan. Pero sa mga nakagraduate na dyan, I congratulate you dahil nakalabas na kayo sa mga bisyo. So, ibig sabihin, Pastor, ng babae ka? Opo. Okay. Sinasabi ko ito, hindi ko kayo pinagyayabangan. Pinapakita ko lang sa inyo ngayon, kung nandiyan ka pa rin, may Diyos na bumabago ng buhay. You need to be broke. Kung ikaw ay mayroong bisyo ngayon, you need to be broke. Kung ikaw ay may problema ngayon, hindi mo malabas-labasan, you need to be broke. Kailangan yung mabasag para ma-construct kayo ng Panginoon sa kanyang nais, hindi sa nais ninyo. So from that, mga minamahal, nagkakaroon po tayo ng, narinig ko kanina si Pastor, yung transformation. Romans 12, I appeal to you, therefore, my brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ito po palang meaning ng worship. Ito po. Hindi yung galing ng kanta. Hindi yung sasaliw ng tugtugan. Kung hindi ang sabi ng Panginoon, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. We know that we are here, we are seeing in physical, but I do believe we are here as a spiritual being as well. Naniniwala ba kayo na kayo po ay may spirito na? Sino naniniwalang wala? Wala? Okay, good. Very good. And two, do not be conformed. This is one. Huwag na kayong umayon. Ibinibigay ko po itong mga bagay na ito sapagkat ito yung humihila sa atin upang tayo bumalik sa dati. Meron akong narinig, si tatay yata. Tay, kayo po ano? Sabi niya, pwede ba bang tumingin? Sabi niya ganon. Aliba, kasi doon sa pinuntan namin, doon talaga, kasi ang dami, Pastor, di ba, nakabikini sila? Sabi ni tatay, pwede po bang tumingin na hindi ka, anong sabi mo, tay? Hindi ka nagkakasala.
pwede naman pong tumingin talaga. Huwag mo lang balikan at mag-isip ka ng mali. Do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Ang problema natin ito. Dapat nung tumanggap po tayo kay Kristo, mga minamahal na taga-attorney, dapat po ito ang napalitan. Kasi ito po yung battleground po natin. Alam nyo, habang nandiyan ka at ikaw'y sumusunod kay Kristo at hindi mo ito pinapalitan, kapatid, hindi ka makakasunod kay Kristo. But be transformed by the renewal of your mind. Nandito po kasi eh. Alam nyo kung bakit tayo bumabalik? Di po ba? Sino dito ang umuwi pa sa Pilipinas, mananampalataya na, tapos po pag-uwi doon, magpapatawas? Okay, maya. Meron? Yung nagkasakit, uuwi, tapos sasabihin niya, pupunta sa mananawas. Meron? Yung iba nakangiti, pero sabi ako yon. Alam niyo po, iyan po yun. Yung mind mo, hindi na change. Hindi kaisipan ni Kristo yan. Kailangan po mapalitan ng kaisipan ni Kristo yung mind mo para yung mga, ito po yung pinakamagandang meaning ng born again, yung sinabi ni Pastor kanina, yung 2 Corinthians 5:17. Iyan po ang meaning talaga ng born again. Ano pong, lahat tayo, 5:17, 2 Corinthians. Anyone in Christ is a new creation. Tandaan niyo po. Sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Mahalaga ito ha. Sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. So sino dito ang na kay Kristo? So bago ka ng nilalang. The old has gone. Wala ka na doon. Bakit kukunti na? Saglit po. Ang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Sabi niyo, nandun kayo. Tama. Ang dating pagkatao ay wala na. Ang dating pagkatao ay wala na. At pawang bago na. So that is the meaning of born again Christian. Kasi kung nandun ka pa sa luma, hindi ka Christian. Hindi ka pa bagong nilalang, kapatid. Kasi dun ka pa. Pero ang sabi ni Pastor kanina, nasa progress. Tama po yun. Pero pag sinasadya mo na gawin iyon, hindi ka nasa progress. Gusto mong yakapin yun. Gusto mong gawin yun, kapatid. At ayaw mong umalis doon. Hindi ka po tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano umaalis doon. Pag nakita niya, nabasa niya, hindi yung gagaya ka lang sa katabi mo. Huwag kang gagaya, kapatid. Gumawa ka ng sarili mong ustarya na kasama mo si Kristo. Kasi pag gumagaya ka lang, mapapagod ka. Hilingin mo sa Diyos, ngayong oras na ito, mamaya mananalangin tayo, nabasagin ka ng Panginoon at kanyang ayusin. Pastor, ang tagal ko ng membro dito eh. Wala akong pakialam sa tagal mo dito. Ang pakialam ko ngayon, ang tanong ng Diyos sa'yo, basag ka na ba? Remember this, the jar was the outside parts nung daladalang offering. Binasag po niya yung jar, may laman dong mahalaga na nard. Dahil kapag yung pabangong ito ay hindi nabubuksan, walang aalingasaw na bango na manggagaling sa loob. Kailangang basagin ng Diyos yung labas upang lumabas yung nasa loob. Hello? Babasagin ng Diyos yung physical para yung spiritual, yung aroma nito bilang Kristiyano'y lumabas. So from that, tatapusin ko na, Pastor, baka ako'y tapusin mo. Di ba yung babae, sabi ng Panginoon, marami pa naman kayong magagawa para sa mahihirap. Pero yung nagawa ng babaeng ito ngayon, matatala ito. So from our life, not only a minister, but also a member of this church, kailangan po mga minamahal na kapatid kay Kristo, yung inyong kabasagan, yung halimuyak ninyo bilang Kristiyano, ito po'y malaking bagay, di ba? Nagtitestimony kanina. Nung ako po'y dati, ganito yung buhay ko. So, ibig sabihin po yung testimony mo, kung ano yung ginawa ng Diyos sa'yo, yun yung ginagamit mo para itaas
ang Panginoon, nagiging pain ng ebanghelismo. Tama, Brother JR? Yung nangyari sa'yo, sinasabi mo sa tao para ito yung magiging hamon sa kanila na may ginawa sa'yo ang Panginoon. Ngayon, kung sinasabi mo, napakagaling mo, dahil nag-aral ka, dahil alam mo yung pamamaraan ng pag-ibanghelyo, and yet yung buhay mo'y walang nababago, tumigil ka. Kailangang may makita sa iyo sapagkat yung halimuyak na ito'y kailangang maamoy ng mga tao na wala pa kay Kristo. Kailangang mabasag tayo sapagkat kung hindi basag yung ating pong makalaman na pagkatao, ito yung hahadlang upang mahadlangan yung paggalaw ng Santong Espiritu. Kailangang mabasag. Sino po dito ang basag na? Kukunti. And this is my prayer today. Nabasagin tayo ng Panginoon upang sa ganun lalong lumabas yung aroma ng pagiging Kristiyano mo, kapatid. Amen? Hindi namin kayo babasagin dito at bungo ang tatamaan. Hindi po yun ang ibig kong sabihin para sa mga bago. Naku, tara na amurit, basagan na ng ulo dito. Hindi po yun, mga minamahal, na bago. Ang amin pong pinag-uusapan dito is ilibing na natin. Nagbautismo yung 5, ano po? Okay? May nailibing ba? Yung 5 nagbautismo ko, sino po yun? Alam, si Edwin po pangalan nyo? Pero kala ko Edwin, tapos yung asawa niya Maribel, parang kako Edwin and Maribel lang. Walang, parang ganun lang, ano? Okay? So from that, kung titignan mo natin dito, what she has done will be told in memory of her. Yung mga ginawa ng Diyos sa'yo, hindi ba yan yun? Lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo, it is a memory for you. Magandang gagamit ng Diyos upang gamitin niya yung buhay mo. Brother JR? Nagbisyo ka ba, Brother JR? No? Ha? Nagbisyo ka? May bisyo ka noon? Oo. Ah. Amen. Dahil hindi ako magtataka, Pastor. Ano? Hindi ako magtataka. So, you are effective salt and light of this world. Yan sinasabi ng Diyos. Kasi, kung ang nakikita ng tao, ang labas lang, okay, magbihis ka lang ng katulad ko ng konti, ano? Pagupit ka ng maayos, galingan mo lang yung pagsasalita mo dito, mapapaniwala mo sila, di ba? Pero sa oras na makita nila yung nasa loob at hindi pala genuine yun, mas mabuti pang bitinan ka ng isang gilingan. Ano po, at itapon dun sa? May nagbabasa po ba kayo? Kung ikaw yung ikakatisod nung dinala mo sa church, bitinan ka na lang ng gilingan. Hello? Nandyan po ba kayo? Ang ibig kong sabihin dito, kung basag ang labas, genuine na amoy ang lalabas, wala akong pagkukunwari ang isang Kristiyano. Totoo. Hello? Dahil ito ho, pwede hong make-upan ito. Pero yung nasa loob, hindi po pwedeng make-upan. From the abundance of the heart, the mouth speak. Mga taga-attorney, medyo mabigat po ang aral. At alam kong naiaral na ito sa inyo. Pinapaalala lang marahil sa inyo ng Panginoon. I'm not here para ho, i-sugar-coated ko ito. I'm here po para ilabas yung aroma ng preaching po na ito. Tanggapin po natin kung ikay talagang binago ni Kristo, makita si Kristo sa iyo. Amen? Sabi ng iba dyan, Pastor, mag-uusap-usap tayo mamaya, yung preacher na yan, huwag mo nang pabalikin dito, ang sakit niyang magsalita. Okay? Conclusion na po tayo. May natutunan po kayo? May natutunan po kayo? Kung wala, ulitin ko, sabi ni Pastor Juan. Kasi binigyan ako ni Pastor ng hanggang alauna. Anyway, hindi ko ginamit lahat. Because I do believe gagamitin ng Diyos yung natitira. Okay? So today, pwede ko bang ipagpaumanhin na tawagin po yung
ating pong worship team. Siguro yung kwan lang, yung organ, saka yung music lang. Saka isa pong kwan, song leader. Sorry po, ako lang po yung nag-demand, Pastor, paumanhin po. So today, my dear brother and sister dito sa Terni, ikaw nakakakilala ng sarili mo. Kahit hindi Terni siguro, pati Milano, ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. O bisita ka man ngayon, ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Kung alam mong nag-crack ka lang, amen? Hello? Nakukuha po ninyo ako? Kung alam mong na-crack ka lang at hindi ka naging pieces, you are welcome in front today. Ikaw ang nakakaalam ng sarili mo kung ikay basag talaga. At hayaan natin ang Diyos ang bumasag sa iyo ngayong oras na ito at siya rin ang magkumpuni sa iyo kung anong dapat niyang ihugis sa iyo. So today, as accompanied, okay, ang atin po, nakita po natin, she broke the jar. He bring the jar and he broke the jar. Alam niyang mahal ito. Alam niyang pwede niyang ikabuhay ito. Alam niya rin ito ang pwedeng sabihin natin maging kakulangan niya. Pero hindi na po niya inisip yun. Sapagkat ako'y naniniwala na alam niya na malaki ang magagawa ng Panginoong Yesus dun sa kanyang harapan. So today, my brother and sister, kung mayroong bagay ka na gusto mong ipabasag sa Panginoon, not only a part but as a whole, God is inviting you right now. Sama tayo dito sa harapan, magpabasag tayo sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang manguna sa iyo para mas lalo kanyang magamit sa kanyang ubasan, kapatid. Katulad po ng isa pong babaeng ito na he came to Jesus, na pinunasan niya, yung pampunas po niya, yung kanyang luha habang umiiyak siya. Yun po yung pinanglinis niya sa paa ni Jesus. At ang kanyang ipinantuyo ay yung kanyang buhok. At pagkatapos niyang mapunasan ito, hindi oil ang kanyang ini-anoint sa ating Panginoon, kung hindi ang pabangong kanyang daladala. So today, at alam mo sa sarili mo, kapatid, ikaw lang nakakaalam naman because I don't know kung ano yung pangangailangan mo. My prayer is for you to come at tayo ay magpapabasag sa Diyos. Meron po ba sa inyo na nais po? Sige, huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi kanya mababasag, hindi kanya matutulungan, kapatid. At mananalangin tayo sa Diyos. Alam ko yung iba nagme-ministry na dito at nandun na nagdidiretso ka na. But you in yourself, mayroon kang alam na sa sarili mo ay hindi ka pa, may part na hindi nabasag. And today is your prayer for you na mabasag ka. Sige, kapatid, ini-invite ka ng Panginoon dito sa harapan. At habang umaawit sa saliw ng ating mga music team, ini-invite ka ng Panginoon dito sa harapan, kapatid. Meron po ba sa inyo? Sige ho, yung mga nais na magpabasag sa Panginoon, huwag mong tingnan yung katabi mo. Huwag mong tingnan. Come on. Yung mga nandyan, hindi ko kayo kilala. Pero ang Diyos po, kilala ka niya, kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Shandara babashikara. O shandara babashikara babashikara. Hallelujah. Yes, Lord. It's all I have of worth. I'll break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. It's far more beautiful, more precious than the oil. Sige. It's all Hallelujah. I desire. Kahit sa mga bago po na nais pong maranasan po ang presensya ng Diyos, nais mong mapalakas kanya, kapatid, huwag mong hayaan na umalis ka sa lugar na ito na hindi ka nababasag ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God.
as a Jesus. Hallelujah. here I Yes. give every heartbeat for your glory. Hallelujah. Hallelujah. Paglapit po sa Panginoon, mga minamahal, ay pagtanggap po na kailangan po natin siya. Nangangahulugan na kinikilala mo si Jesus, na siyang magdadala sa iyo sa tagumpay na anumang gagawin mo sa buhay. At marahil may pinaglalabanan mo, may mga bagay na mabigat sa iyo. And this is your day. Ito yung araw mo, kapatid, na ipaparanas pa sa iyo ng Panginoon. Lalo, higit sa lahat, ang kanyang presensya sa iyo. Kung nagnanais ka na magamit, not only to this church, marahil sa ibang lugar, ito yung panalangin po namin na ang iyong paglapit. Naghihintay sa iyo, Panginoon. Nawang pagtugon mo, yung pagtugon ni Samuel, nang sabi niya, Lord, here am I. Hallelujah. At nandito po ang Pastor Randy to help us na tayo manalangin. Hallelujah. Sige po. What a beautiful message. I permit Pastor Edwin to lay hands to you. But in my personal response to the message that the Lord giving to me, we are vessel, alabaster, no? Sabi doon, binasag. Maaari ngayon, kaya hindi humahalimuyak yung ating pagiging Kristiyano, hindi maibigay yung pagiging new Christian dahil may dapat basagin sa iyo. At hanggang nakikita marami maganda kang sisidlan, pero hindi nangangamoy kasi sarado. Maaring tatatakot kang basagin sa iyong buhay ang anong dapat basagin dito. Una, yung pride mo. Pangalawa, yung continue ng sin mo, nakatago. Kailangan you need to confess it. Maaring meron kang gift pero hindi mo pinapagab. Kailangan mong basagin ngayon. Maaring meron kang unbelief, kailangan mabasag ito. At ngayon, ang altar ay bukas para sa iyo. Hallelujah. At lalabas ka rito humahalimuyak. Kitang-kita ang pagbabago sa iyong buhay. Why? Because nagpabasag ka. Hindi makikita ang value ng buhay mo kung panglabas lang ito. Hindi ayos ang panloob. Ang value ng alabaster na nandoon ay yung bango. Maybe nakikita ka regular in the church, you are ministering, but wala yung fire, yung amoy nung mahalimula and it will affect to the people. Ano ngayon ang daladala mo ngayong umagang ito? It is your opportunity right now. Come forward. Hallelujah. Kung sinasabi mo, wala nang babasagin sa akin, nagiging patotoo ka ba? Nakikita ba si Kristo sa iyong buhay? Lumalakad ka ba sa kasalanan right now? Come forward. Hindi mo kaya, ba't kaya ng Diyos? Hora masanda ko sumuko. Hora masanda ko masika. Huwag kang manatili na isang jar na hindi humahalimuyak ang baba mo. You need Jesus. Siya. Sa kabila ng mga tao, pinagtitinginan siya. Pero hindi siya nagpatinag. Hindi siya nang hinayang na ibigay yung pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ikaw, kapatid ko ngayon, kaya mo bang ibigay yung pinakamahalaga para sa Panginoon?
kaya mo bang alisin yung value ng buhay mo para magkaroon ka ng value sa Kanya? Oh no, Lord, no, Lord. Mahal to. Hindi ko kaya. You want to worship the Lord. Kung gusto mong malimuyak yung jar sa iyong buhay, just come forward. It is not a red one. The message is clear. Rock. Marang sarap lumapit sa Panginoon kapag basag ka. Because nagdidepende ka sa Panginoon. So come. The altar is open. As Pastor Edwin continue to pray. Hindi ka pupunta dito dahil gusto mo na mapatungan ka ng kamay. Pupunta ka rito dahil gusto mo na mabasag yung iyong unbelief, ang confess sin,